Upang hindi na maulit ang nangyaring trahedya sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela City, ipinag-utos ni Pangulo Aquino ang mahigpit na pag-inspeksyon sa mga establishmento sa Metro Manila. Pinatututukan din ang pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa ng Kentex Manufacturing Corporation. Ang kabuang detalye ihahatid ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Pinamamadali na rin ni Pangulo Aquino ang investigasyon kaugnay na naganap na sunog sa Kentex para sa kaukulang kaso. Ipinag-utos si Pangulo Aquino ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at titiyak sa kaligtasan ng mga manggagawa sa bansa sa harap ng naganap na sunog sa Kentex sa Valenzuela. Sinunod lang sana yung batas, pwedeng na-mitigate itong tragedy. Pero ang dami nagpalusot, dami nag-shortcut eh. Meron tayo 72 patay ngayon. Sana hindi sila patay. Ngayon, nakita na natin, parang ginising na tayo lahat na medyo yung bawat kumpuni ng gobyerno, tila hindi ginagawa yung dapat. No? O may mga kumpuni na hindi ginagawa yung dapat. Eh, kailangan natin ilabas yung latigot, sabihin, hoy, meron kayo obligasyon. At kung pinagpabaya kayo sa obligasyon nyo, may kakulang parusa. Inatasan ng Pangulo ang DILG at Bureau of Fire Protection na magsagawa ng inspection sa may 300,000 establishments sa Metro Manila. Ito'y matapos bumaksak sa fire safety standards ang 23 establishment sa Valenzuela ang trahedya sa Kentex. Sa direktiba ng Pangulo, nakatakdang makipagpulong si DILG Secretary Mar Rojas sa mga alkalde sa National Capital Region sa usapin ng Fire Code. 300,000 establishmento ang nasa National Capital Region, kung saan sinusuyod na ng Bureau of Fire Protection, meron yung mga tinitrain na mga tao ng PNP, at siyempre nakipag-ugnayan tayo sa lahat ng local government unit para masiyasat ang bawat isa at malaman kung may peligro silang pinapabalot sa kanilang mga magagawa. Hindi maganda yung unang resulta, kaya ako po yung maharap sa inyo. Pagkatapos itong Kentex, tinignan yung mga kapaligid ng mga factory at 20 inspeksyon kagad ng Bureau of Fire Protection at ang pumasawala. 23 out of 23, no, may mga violations. Yung isa, sobrang dami ng violations, pinasara na hanggang makorek yan. Yung 22, meron mga dapat i-correct sa kanilang mga proseso. Sa inisyal na investigasyon sa sunog sa Kentex, lumilitaw ang umano'y paglabag sa fire code, partikular na ang kawalan ng fire safety clearance katulad ng pagsasagawa ng welding. Pag gumagawa ka ng hot works tulad ditong welding, kailangan i-inspeksyonin rin ng fire marshal at bibigyan ng authority para i-conduct yung tinatawag na hot works. Ang nangyari, highly combustible yung supercell blowing agent. Okay. Ngayon, nagwe-welding sa parang bagas doon sa tabi niya, kung saan may takip lang yata ng tarpaulin. Pag uminit ito, pwede sumabog, no, pwedeng masunog at pwede sumabog. At yung nga nangyari. Lumitaw rin ang kakulangan ng protektadong fire exit. Kurang kasi ang next na exit eh. No? Eh dito tumakbo yung apoy at saka doon. Mataas na trap nga na channel dito plus yung usok. Okay, ngayon, kung makaabot sila dito at walang apoy, no? Ito yung warehouse. Yung warehouse ngayon, may labasa ka dito sa likod. So kung nakikita natin ito likuran na exit, okay. Kung protektado, yung sinasabi na exit dito, maski nasusunog dyan, masusupress yung mabawasan yung init, mahinto yung apoy na pag-abot dito, may labasa ka ang dapat puntahan. Okay, so balikan ko, walang protected fire exit. Okay. Patuloy pa rin ang pangangalap na ebidensya para kasuhan ng mga responsable sa trahedya. So may mga nagkulang sa kanilang mga tungkulin at yung pananagutin natin. So mapalapit na yata tayo sa proseso ng preliminary investigation. Fact-finding, leading to the preliminary investigation, pinamamadali natin yung proseso para naman masigurado makasampa na ng kaukulang kaso at baka biglang mawala lahat ng mga dapat managot dito. Ipinag-utos na rin ng Pangulo sa DOLE at DSWD ang paglalatag ng mekanismo para tulungan ang mga manggagawa na maapektuhan sakaling bumaksak sa safety standard ang kanilang pinagtatrabahuhan. Hiniling na rin ng Pangulo sa lahat ng manggagawa na maging mapagmatsyag sa kanilang mga working areas bilang pagtiyak sa kanilang kaligtasan sa panahon ng emergency katulad ng sunog. Kaya nakikiusap rin ako sa taong bayan, yung mga pumapasok sa mga tanggapan na sana ito may natutunan tayong lahat pare-pareho. Tingnan nyo kung meron bang ganyan sa inyong establishmento. Meron bang fire brigade? Meron bang fire drill sa kinundak?
no? Para paghandaan natin, sana wag mangyari ulit ito, no? Pero maiibsan natin yung trahedya kung pagdadamayan natin lahat sabay-sabay. Mapapabilis natin yung proseso sa pagsasayos ng sitwasyon. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.